katulad rin tayo ng mga farmers, mga mentors, para alam natin. Every post mo, every story, every comment, para kang nagtatanim. So yun pala yun mga mentors, no? May mga seed na tumutubo agad. Ito yung mga prospect na curious agad, kaya napapa-comment mo sila. Tapos may iba naman na matagal. Ito yung mga silent followers. Ibig sabihin, mga hindi natin sila nararamdaman pero watcher natin sila. Okay? May iba naman na hindi talaga. Tipong nakikita mo naman sila, nag-message ka na, tapos ini-scroll ka lang nila. No? And that's okay mga mentors. Kasi, kung consistent ka sa ginagawa mo, darating at darating yung harvest time mo. Yun. And the more you plant, the more you harvest. Kaya ang goal natin today is to teach you paano magtanim ng tama through online para hindi ka basta lang active, pero effective. Kumbaga, start today, pwede ka na makapag-market through organic using your social media account nang hindi ka napipressure, hindi ka na hassle, hindi ka nahihirapan, hindi ka nag-iisip na wala bang maniniwala sa akin. Kasi yun na nga, pinakita ko sa inyo na para lang din tayong mga farmers. Kailangan natin ng tiyagaan talaga. No? Ngayon mga mentors, bakit importante yung organic marketing para maintindihan natin? Ito siya, simple lang. Pag sinabing organic marketing, it's promoting your business online without paying your ads. Ito naman, kumbaga ito tinuturo sa atin na hindi porket na naka-organic ka is kumbaga masasad ka na. Ito kasi dito sa organic na to, makikita nyo na pwede ka maka-attract or makakuha ng only prospect without paying ads kasi hindi naman lahat sa atin dito kayang makapag-provide pang ads, magkaroon ng ads at kaya mag-ads. Kasi when we say ads mga mentors, hindi naman siya yung topic ko, pero pasadahan natin. Medyo teke siya. Kung wala kang idea sa pag-ads, talagang magsusunog ka lang ng pera. Pero this time, yung organic marketing, kailangan natin siyang mapahalagahan. Kasi kahit wala kang ads, pwede ka magka-only prospect. So sabi nga dito, organic marketing is simple lang. It's promoting your business online without or ads, pero hindi ito tungkol yung sa salesy, mga mentors, no? Pag sinabing organic marketing, ito naman yung pahalagahan natin, no? It's about sharing your story, your lifestyle, your journey in a way that attracts people naturally. Minsan kasi akala natin yung organic marketing mga mentors, ito yung bugbog ka ng post ng barley. Hindi po siya ganon. So, maintindihan natin mga mentors, pag sinabing organic is madami siyang pwedeng gawin pag market. No? Katulad na, share your story, no? Share your lifestyle, share your journey. Parang may sample ba akong linagay dito? Ito. Pag sinabi yung hindi nakikisama ang ating slide. Sample na lang mga mentors, nag-post ka ng before and after mo, no? 'Di ba? Yung dating mangtataho, ngayon because of I am car achiever na. Yung dating mahiyain because of I am nag-i-speaker na. Yung dating truck driver because of I am car achiever na. So maraming tao, 'di ba, yung naa-attract natin na ganyang pag-market. Ibig sabihin, yun yung pinaka strategy natin to hook people para ma-attract natin sila. Pag ganyan yung mga post natin, mga mentors, marami kang ma-attract na prospect niyan. Pero pansin mo mga mentors, kapag puro barley ang pinopost mo, ang like lang ng post mo, 3, 2, 1, minsan wala pa, 'di ba? Pero kapag yung before and after, kahit wala kang resulta, wala ka pang income, kunwari mahiyain ka pero nagsasalita ka na, o kaya naman yung pag-attend mo ng training, hindi mo naman siya ginagawa before, organic marketing siya sa mga tao na ma-attract. Ano kaya ang ginagawa nito ni Mentor Nelda? Ano ang ginagawa nito ni Mentor Alice? 'Di ba? Na-attract mo sila. Ngayon, pwede kang mag-share ng motivation sa wall mo, 'di ba? Nag-post ka ng success ng ka-teammates mo or ka-business partner natin. Pwede 'yon kasi copy business tayo. And magkwento ka about your product experience. So marami tayong ways, mga mentor para ma-market, makapag-market tayo
online nang hindi tayo nahihirapan, no? Kasi dito mga mentors, kapag inisip mo palagi yung mga bagay na mahihirapan ka, mas lalo kang walang magagawa. Pero kapag inisip mo yung mga bagay na ito yung kailangan mong gawin at maintindihan mo ito yung kailangan, may magagawa ka. Okay? And yun yung organic marketing mga mentors. Kasi people are drawn to authentic energy, not to pressure. Kapag nakikita ng mga prospect natin na ang mga pinupost natin is all about positive, all about na energy, kung changes, na-attract natin sila. Hindi, kumbaga, hindi tayo nakikitaan na pressure. Pero kapag ang mga post mo is puro parinig, puro negative, puro nagsi-share post ka pa ng mga jejemon. So, yung tao, nagnenegosyo ba yan? Parang ang pangit naman ng kinakalabasan. So, yung ano kasi natin, yung Facebook kasi natin, siya yung nagde-determine ng tayo. Siya yung nagde-determine kung sino tayo. Okay? Kaya kung ano man yung mga nega na nangyayari behind your back, hindi mo na siya kailangan i-expose. Kasi ang ini-expose natin is positive lang dapat. Yan. So, ngayon mga mentors, bakit importante na malaman natin yung organic market or marketing? Bakit siya importante? Number one, people trust people, not ads. So marami pa rin mga tao na mas trusted sila sa taong nakikita nilang consistent. No? Kapag nakikita nilang consistent ka online, they trust you more talaga. Number two, it builds your personal brand. Kapag consistent ka, hindi mo kailangan maging sikat, basta may istorya ka, may impact ka. So, ibig sabihin, para ma-build yung personal brand mo, yung account mo, dito, hindi mo kailangan na, known ka na ng mga tao. Kahit hindi ka kilala, wala kang connection, basta makita ka nilang okay yung pinopost mo, mas makikilala ka nila. Yan. So, number 3, you attract the right people. So, instead of chasing, you'll start attracting. Yun nga yung sinasabi ko kanina, para maka-attract tayo, kailangan yung Facebook natin, nagde-determine talaga siya kung ano yung ginagawa natin. No, aside sa kung sino tayo, kung ano yung ginagawa natin. Kaya dapat ang makikita diyan ng prospect natin sa Facebook natin is all about us. No, hindi siya puro picture ng barley. Dapat nakikita niya kung sino ka talaga. Kasi hindi tindahan yung Facebook natin. Okay? Okay lang naman mag-post ka ng transaction once a while, once a day. Hindi yung maya't maya, puro picture ng barley. Naging tindahan talaga siya. Ngayon, hindi maku-curious yung tao. Kasi alam lang niya, nagbebenta ka, pero wala siyang alam sa buhay mo. Okay? Number 4, it's free. Yung marketing natin, yung organic marketing, it's free na nga siya, tapos powerful pa. Okay? You don't need to spend money, you just need time and effort. So kapag wala kang pang-ads, ito yung ginamay mo, ito yung minaster mo, kailangan mo talaga dito time and effort. Mga mentors, alam naman natin na kumbaga si Lord nga hindi siya magbibigay sa taong hindi deserve. So ganun din sa business natin. Kapag hindi ka nagbigay ng oras, ng effort, hindi ka rin bibigyan ng ng tawag dito, deserve mong result. No, ganun din sa work. Kapag hindi ka pumasok araw-araw, wala ka na ngang sahod, matatanggal ka pa. So, ganun din sa pagbibusiness natin. Okay? And last, it's build your confidence. Dito, kapag na-build mo yung Facebook mo or any social media account mo, mabibuild din yung confidence mo. Kaya very important na the more you post, the more you practice, the more you grow. Kaya kailangan mo talaga maintindihan bakit importante yung organic marketing. Kasi diyan yung magi-start yung confidence mo, diyan magi-start yung kung sino ka talaga. No, diyan ka mag-grow. Ngayon mga mentors, kailangan natin reminder lang no, people follow energy. If your post show positivity, confidence, and consistency, people will want to know what you're doing. So, kapag yun kasi yung nakikita natin, even ikaw, nakikita mo yung isang tao, kakaiba yung ginagawa niya, di ba mas gusto mo siyang malaman kung sino pa siya, kung ano pa yung ginagawa niya, hanggang sa mapapa-inquire ka na lang talaga. Di ba? Ngayon mga mentors, ito yung gusto ko sa inyong i-impart
the 5 step of effective organic marketing. So, kaya maganda rin na napag-aaralan natin to, especially sa mga bago, kasi wala pa kayong idea sa ads or sa mga matatagal na hindi makapag-ads. Kailangan clear sa inyo kung ano yung organic marketing at paano siya mag-work sa atin ng naturally at the same time makaka-attract tayo ng tao. Okay? So number 1 dito mga mentors, yung step na gagawin natin, pwede nyong, number 1, pwede nyong panoorin yung Facebook clip ni BPI ka. No? So dito, number 1, fix your profile online. No, your profile is your digital business card. Ibig sabihin yan, pag nakita ng tao yung profile mo, dapat alam agad nila kung ano yung ino-offer mo or ano yung ginagawa mo. May something kang ginagawa. No, kumbaga, mas okay sa kanila yung nakikitang very professional yung sa Facebook mo. Kaya mag-search ka dito ng mga mentors na ginagawa talaga yung totoo yung business natin. Hindi mo sila makikitaan ng pabago-bago yung content nila sa Facebook. Dapat consistent. Kung ano yung minamarket mo, yun talaga yun. 'Di ba? So, mas maganda yung profile picture natin clear and at least professional vibe yung mga pinopost natin. 'Di ba? Yun nga, wala nang negative. And also, avoid drama or negative post kasi your timeline should give hope, inspiration, and opportunity. So, yun yung kailangan natin mabuild sa ating Facebook wall. Kung Facebook lang yung ginagamit natin. Kasi mga mentors, you are your own brand. No? Kailangan mong maintindihan yun. Number 2, tell your story. So, ito yung mga steps na effective organic marketing na mabibigay natin sa mga tao. Okay? So, number 2, tell your story. People don't connect to perfect, they connect to real. No? Share mo yung before and after story mo or your small win. So, minsan, mas na-attract talaga natin yung mga tao kapag nakikita nila yung story natin na, ay, itong batang to dati, ito lang yan. Especially, kunwari, ako na lang, dati nung nag-start naman ako, neneng-neneng, 'di ba? Hindi fluent magsalita ng Tagalog. Kahit magpanggang ngayon, minsan nagiging Bisaya pa din yung style ko eh. 'Di ba? Naging matigas. Pero nagkakaroon na ng changes. And yun yung nakikita ng mga prospect natin. Ngayon mga mentors, mag-focus po tayo sa prospect po natin. Hindi tayo magpo-focus to embrace kapwa mentor natin. Kasi sino ba yung prospect mo? Yung mentor or yung hindi mo kakilala? Tapos yung mga kakilala mo. 'Di ba yun yung prospect talaga natin? So ngayon, huwag kang magsawa na i-share kung ano yung nababago sa'yo, yung improvement mo, yung ginagawa mo sa iApp. Kasi again, yun yung kailangan natin. Hindi naman natin ini-impress yung kapwa natin kasi alam na nila yung ginagawa natin. Kung hindi, nag-i-impress tayo doon sa mga prospect natin. Okay? So, katulad niyan, ito, ayan, example, grabe dati nagtatrabaho ako 8 to 12 hours at kulang pa rin talaga ang budget sa araw-araw. Buti na lang natutunan ko paano kumita on the side through I Am Worldwide. Ngayon, may sahod na ako, may extra income pa ako. So, kumbaga, pag shinare mo siya sa, sa social media mo, ano yung makikita siya yun ng tao? Ay, grabe, totoo. Kumbaga, maku-curious sila, mapapa-message sila sa'yo. 'Di ba? Hanggang sa nakikita nila, meron pa diyaan yung tawag dito, pumupunta ka sa iba't ibang lugar, 'di ba naku-curious yung mga tao, nakikita nila yung story mo. Okay? Ayan. Tapos, number 3, give value. So, eto naman, mga mentors, okay lang ba na don't always post join now? Kasi minsan, na yung mga tao sa atin para tayong, tawag dito, nag-hard sell tayo masyado sa tao, which is hindi yun yung goal natin. Ayun lang. May patulas-tulas. Ayun. So, ngayon, instead, mag-share ka ng something helpful, motivational, quotes, wellness tips, tapos life lesson or about product benefits. Iikot doon mga mentors yung organic
marketing natin sa business talaga natin, yung everyday na ginagawa natin, okay? Kasi when you give value, you build trust. So kapag na-build mo yung social media mo ng may value, na legit ka, na itong taong to mapagkakatiwalaan to, itong taong to um, unang tingin pa lang sa account mo, sa social media mo, trusted ka na tao. Kasi when people remember those who make them feel inspired. So kapag nakita ng tao yung kung sino ka talaga and yung ginagawa mo talaga, mas sila lalapit sa iyo, 'di ba? Ayan. Tapos sa step 4 naman mga mentors, engage with people. Dito mga mentor, social media is called social for reason. Kausapin mo yung nag-comment, nag-reply, nag-react, tapos connect ka sa kanila. Parang ganito. Ayan, for example, nag-comment yan, nag-chat yan sa'yo, o kaya nag-react yan sa'yo. So, sample lang na to. Hi Mark, I saw you reacted to my post. Kung curious ka ba? Curious ka ba how I do my online business? No pressure, just conversation. Kapag sinendan mo yan, wala namang mawawala sa'yo kung mag-reply man yan or hindi. At least nag-engage ka. Okay? So, at least nag-engage ka. Yun, mga mentors, yung trabaho ng organic marketing. No? Effort talaga siya. No? Ikaw talaga yung, maglalang ka talaga ng time and effort. Yan. So, ngayon, kapag nakita ng i-engage ka sa mga prospect mo, di ba, alam naman natin na connection builds conversation. So, kapag na-build mo sila, mas mako-convert mo sila sa kung ano yung ginagawa natin. Mapapasa mo sa kanila yung vision. And 5, be consistent. No? Consistency is everything. Alam naman natin yan. Huwag kang disappear 1 week, then after nun, magpo-post ka ulit, then after a month, wala ka ulit. So, kailangan consistent mga mentors yung pagpo-post natin ng online. Organic na nga lang tayo, dapat consistent na lang din natin gawin or mas maganda ano mo na yung sarili mo na consistent mong gawin talaga yung negosyo. Sabi doon, hindi mo daw kailangan gawing 24 hours yung business. Kailangan, kasi yung data ng account natin, ng Facebook natin, para ma-idea kayo, kailangan at least naano talaga siya, nalalamanan, nalalagyan talaga siya every day. So, kaya hindi pwedeng after a week ka magpo-post, after a month, once a week. Hindi siya pwedeng ganon. Kasi patay talaga yung data no na Facebook mo, hindi ka ini-expose ni Facebook sa mga tao, hindi ka ini-expose kasi papatay-patay yung Facebook mo or yung pagmamarket mo. Kaya kailangan natin dito maging consistent. Kasi mga mentors, sabi dito, consistency builds curiosity. Curiosity builds conversation. Conversation builds commitment. So kapag ayan, nagawa natin yan, imposibleng wala tayong ma-attract na tao or wala tayong mga mapoprospect. Okay? Kaya very important mga mentors, yung ma-maximize natin yung organic marketing through online. Clear po ba mga mentors? Okay lang ba? Pa-comment ako kung clear, naiintindihan yung paano natin magagamit in a very natural way yung pag-organic marketing natin through our Facebook. Yan. So, ngayon, are you learning mga mentors? Patapos na tayo, no? Patapos agad. Ito yung 5 hours training. So, sabi ko nga, kung are you learning, before I end, always remember this mga mentors, no? Organic marketing, ayan, is not about pretending. It's about presenting your real story with passion. Your phone is your business tool. At the same time, your story is your marketing. Your consistency is your strategy. Kailangan mong maintindihan to mga mens. You don't need to chase people. You just keep planting seed online. Kasi in just right time, you harvest naman, di ba? Yan. Keep showing up. Keep sharing your truth. Because one day, someone will message you and say, matagal na kitang pinapanood, gusto ko rin matutunan yan. Gusto nyo ba yung ganong magme-message na lang sa'yo na, alam mo, lagi kong napapanood mga post mo, mga my day mo, pero hindi siya nagpaparamdam sa atin. One day na lang, mangyayari yon.
Ako na-experience ko siya, mga mentors, talagang diyan ako nakakakuha ng mga prospect ko na matagal na silang kumbaga, tawag dito, nag-i-stock lang na nag-i-stock sa atin. So, sila yung mga watcher natin na interested pero tinitignan nila talaga kung paano tayo gumawa sa business natin, yung galaw natin. Yan. So, kapag nangyari yun sa'yo mga mentors, ako na nagsasabi sa'yo, that's your harvest time. Kaya kailangan kapag yung organic marketing natin na master natin, walang imposible na hindi ka magkaroon ng prospect. So go out there, post with purpose, and let your light shine. People don't follow perfection, they follow passion. And your fire will attract your tribe. So mga mentors, isa lang din yung maiiwan ko sa inyo. Ito siya, let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So ngayon pa lang mga mentors, kino-congratulate ko na kayo kapag na-maximize nyo yung organic marketing po natin through our social media accounts. One thing for sure, hindi ka po mawawalan ng prospect. Ang pinakakilang po para po si Facebook makilala tayo at maipakilala tayo sa mga prospect natin is kailangan maging consistent ka. Hindi mo kailangan 24 hours ginagawa. Kailangan mo lang consistent. Everyday posting na may value. Yung mga sinabi ko kanina, may value, makakapag-build ng curiosity, makakapag-build ng brand, yung makikilala ka talaga ng tao. And yun lang po mga mentors. Thank you so much and to God be all the glory. This is your mentor, Jessa, and I am worldwide. God bless everyone and back to you, Mentor Annabelle. Ayan, grabe. Thank you so much po, Mentor Jessa, for sharing yung organic marketing. Ayan. Type naman tayo mga mentor sa ating chat box. I am learning, Chat natin sa ating chat box. Grabe, sobrang dami ko ring natutunan when it comes sa organic marketing. At ito yung isa sa tumatak sa akin, sa sinabi ni Mentor Jessa. Sabi niya, consistency builds curiosity. Curiosity builds conversation. Conversations build trust. And trust builds your business. So, tama mga mentors, Ay, walang imposible mga mens. Wala tayong reason para hindi po natin gawin ang negosyo natin na kaysa sabihin natin, hindi ako marunong mag-ads Pero meron naman tayong organic marketing na pwede nating makakuha tayo ng only prospect. Mas okay kasi yun mga mens, organic marketing. Mas mabibuild natin yung sarili natin sa ating mga clients and also sa ating mga prospect. And last mga mens, now we know na hindi naman kailangan pala, na 24 hours tayong mag-post. Kasi yung iba sa atin, medyo nagsasabi na, hindi ako makapag-post kasi busy, ganyan. Pero mga mens, meron tayong scheduling sa Facebook. Yan, explore lang natin yung Facebook natin mga mens kasi meron doon mga mens na kayang i-schedule na kahit na may ginagawa tayo ngayon, meron po tayong mapopost sa ating Facebook. So, kumbaga, sabi rin ni Mentor Jessa sa atin, consistency. So, hindi natin kailangan 24 hours nagpo-post tayo, but we must consistent sa ginagawa po natin. So, again, thank you so much po, Mentor Jessa. Ayan, mag-thank you naman po tayo kay Mentor Jessa. After that po, picture taking muna po tayo. Thank you, Mentor Jessa. God bless you. Thank you so much, Mentor Jessa. Ayan. So, mga mens, open cam na po tayo. Thank you. Salamat po, Mentor Jessa. Thank you, Mentor Annabelle. Thank you, Mentor Jessa. Thank you po, Mentor Annabelle, sa pag-go. Mentor Annabelle. Ayan. Thank you, Mentor Jessa. Thank you, Mentor Jessa. Mentor Jessa, and thank you, Thank you, Mentor Jessa. Mentor Annabelle. Mga mens, Thank you, Mentor Jessa. time po mga mens.